Kamusta mga kaibigan? Ako si #WalkWithLan, ang inyong gabay sa mga kwentong may laman at saysay. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang balitang nagpapasaya sa puso ng bawat guro sa Pilipinas. Ang 30 araw na uninterrupted vacation na ipinagkaloob ng Department of Education sa ilalim ng DepEd Order number 009 series ng 2025. Kung tama ang narinig mo, 30 araw na walang lesson plan, walang modules, walang Zoom meetings, at brace yourself, walang performance evaluations. Pero teka ha, bago ka magdiwang at magbook ng bakasyon sa Boracay, pakinggan mo muna ang buong kwento. Bakit ngayon lang? Ano ang catch? At paano nga ba naging posible itong makasaysayang hakbang? Kaya't i-ready mo ang kape, i-pause mo ang Netflix, at samahan mo ko sa mga ilang minutong deep dive na puno ng impormasyon, katatawanan, at kaunting pulisipiya tungkol sa buhay ng mga guro. At kung gusto mo pang laging updated sa ganitong mga kwento, i-hit mo na yung subscribe button at itap ang notification bell kung walang bawian ha. Una, alamin natin ang detalye. Noong 2025, inilabas ng DepEd ang order ng number 009 na nagbibigay sa lahat ng teaching personnel mula public school teachers hanggang sa mga alternative learning systems, ALS educators at maging sa mga nagtuturo ng Arabic language at Islamic values education ng 30 araw na bakasyon na walang anumang school-related obligations. Ano ang ibig sabihin nito? Walang biglaang memo mula sa principal. Walang last minute training na kailangang i-attend. At hallelujah! Walang nagbabantang deadline para sa mga report. Nako, ano ang mas maganda? Mas maganda pa, flexible ang scheduling ng bakasyong ito mula Abril 16 hanggang June 1, 2025. Pwedeng straight 30 days o kaya hati-hati, depende sa gusto mo. Pero teka, bakit big deal ito? Kung titignan natin ang kasaysayan, ang mga guro sa Pilipinas ay parang mga bayani na laging on call. Kahit summer, may training. Kahit Christmas break, may lesson plan na kailangan tapusin. Naku, talaga kaya naman, ang pulisiyang ito ay hindi lang bakasyon, ito ay revelasyon. No? Si Education Secretary Sani Angara mismo ang nagsabi, this break is a well-deserved opportunity for our learners and teachers to relax a little bit. Pero tanong ko sa iyo, Secretary, bakit ngayon lang? No? Pero last year, nagkaroon na yan ha. Sa susunod na segment, titignan natin kung ano naging inspirasyon ng pulisiyang ito at kung may nakatagong agenda ba sa likod nito. Pero bago yon, subscribe ka na para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi. Ngayon, pag-uusapan natin ang backstory. Bakit nga ba bigla naging generous ang DepEd? Ang totoo, ang pulisiyang ito ay bunga ng matagal ng sigaw ng mga guro para sa mas maayos na working conditions. Mula sa mababang sahod hanggang sa sobrang workload, ang mga guro natin ay parang mga superhero na walang cape at minsan walang tulog. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, may malaking push para i-improve ang welfare ng mga guro. Pero aminin natin ha, hindi ito purong kabutihan ng puso. No? Ang 2025 ay election year. At sino ang malaking voting bloc? Ang mga guro. Kaya't posible na ang pulisiyang ito ay bahagi ng mas malaking diskarte para manalo ng suporta. Nako, pero teka, hindi naman natin sinasabing mali yun. Kung ang resulta ay 30 araw na bakasyon, sino pa ba ang magrereklamo? Dagdag pa rito, ang pandaigdigang usapin tungkol sa mental health ay naging malaking factor. Sa ibang bansa tulad ng Finland at Singapore, matagal ng prioridad ang well-being ng mga guro. Kaya't ang DepEd sa wakas ay sumali na rin sa bandwagon. Pero tanong ha, sapat ba ang 30 araw para maibalik ang sigla ng mga guro? O kailangan pa ng mas malalim na reforma? Yan ang pag-uusapan natin mamaya. Pero bago yon, i-like mo muna itong video na ito at i-share sa mga kaibigang guro. Ayan. Sino ang mga hinintay natin na magdiwang? Una, ang mga public school teachers. Pangalawa, ang mga ALS teachers tulad ni Maria Jenica C. mula sa Valenzuela na nagsabing malaking tulong po ang pagkakaroon ng 30 araw na uninterrupted vacation. At pangatlo,
Ang mga nagtuturo ng Arabic language and Islamic values education na dati hindi malinaw kung entitled sila sa ganitong break. Ang ganda ng pulisiyang ito dahil malinaw na sinasabi, walang obligasyon, ha? Kaya yung mga principal niya, pag tatawag-tawag kayo dyan, may message kayo, ano? Kahit may summer training, voluntaryo lang ito at may vacation service credits pa. Wow! At kung gusto mo tumulong sa eleksyon o sumali sa sports fest, pwede pero hindi required. Sa madaling salita, ang mga guro ay binigyan ng kalayaan, isang bagay na bihira sa profesyon nila. Pero teka ha, hindi lahat ay masaya. Ang mga school heads, halimbawa, hindi covered na 30 araw. Kaya pala, sinasabi lagi ni principal, hindi pwede, damay-damay ito. Dahil hindi po sila entitled sa 30 araw na bakasyon dahil sa kanilang administrative duties. Pero entitled pa rin sila sa vacation at sick leave credits, no? Kaya hindi naman sila totally kawawa. Ang tanong, paano nga ba gagamitin ng mga guro ang 30 araw na ito? Magbabakasyon, mag-aaral ng bagong skills, o simpleng natutulog ng 12 oras kada araw? Sabihin mo sa comments kung ano ang plano mo kung ikaw ang guro. At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming ganitong diskusyon. Ngayon, maging seryoso na tayo mga kaibigan. Bagamat maganda ang pulisiyang ito, may mga butas pa rin. Una, 30 araw lang ba talaga ang sagot sa lahat ng problema ng mga guro? Ang burnout ng mga guro ay hindi lang dahil sa kakulangan ng bakasyon. Ito ay dahil sa mababang sahod. Sobrang daming trabaho at ang pressure na magiging teacher, guidance counselor at parent all at once. Pangalawa, paano naman ang mga private school teachers? Ang DepEd order ay para lamang sa public schools. Kaya ang mga guro sa pribadong sektor na madalas ay mas mababa ang sahod at mas mahaba ang oras ng trabaho ay naiiwan sa ere. Nako po. Excuse me po. Pangatlo, ang flexibility ng bakasyon ay maganda sa papel. Pero paano kung may mga principal na sabi din magparamdam na kailangan mong magtrabaho? Yan. Marami akong kilalang principal dyan, no? Alam natin na sa kultura ng Pilipinas, mahirap tumanggi kapag boss ang nagsabi. Nako, at panghuli, ang tanong ng sustainability. Ang 30 araw vacation ay na araw na bakasyon ay maganda ngayon, ha? Pero paano kung sa susunod na taon, babawiin ito dahil sa budget cuts o bagong administrasyon? Kaya kailangan nating bantayan ang pulisiyang ito at siguraduhin hindi ito one-time PR stunt. Dapat isa batas ito. Sa kabila naman ito, hindi natin may kakaila na ito ay isang hakbang pasulong. Pero ang tunay na solusyon, mas mataas na sahod, mas konting workload, at mas maraming suporta para sa mental health ng mga guro. Anong opinion mo? I-share mo yan sa comments, ha? At huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas maraming ganitong pagsusuri. So ano ang magiging epekto ng pulisiyang ito? Una, mas masayang mga guro, nakangiti, no? Tumatawa. At kapag masaya ang mga guro, mas maganda ang pagtuturo. Mas maganda ang pagtuturo, mas maganda ang kinabukasan ng mga estudyante. Di po ba? Pangalawa, ang pulisiyang ito ay isang senyales na unti-unti naririnig na ang boses ng mga guro. Pero hindi dapat tumigil dito. Kailangan nating ituloy ang laban para sa mas maayos na kondisyon sa trabaho. Hindi lang para sa mga guro, para sa lahat ng manggagawa sa edukasyon. Sa hinaharap mga kaibigan, maasa tayo na ang DepEd ay magpapatuloy sa ganitong uri ng reforma. At sino ang magsasabi? Baka sa susunod, ay hindi natin alam, 2 buwan na ang bakasyon. Pero seryoso, ang mahalaga ay ang pagkilala na ang mga guro ay hindi lang empleyado. Sila ay mga bayani na humuhubog sa kinabukasan. At yan mga kaibigan, ha? Ang buong kwento ng 30 araw na uninterrupted vacation ng mga guro. Isang makasaysayang hakbang pero may mga hamon pa rin na kailangang lampasan. Anong masasabi mo tungkol dito? Isulat mo sa comments. I-share ang video na ito. May mga kaibigang guro at huwag kalimutan mag-subscribe. Kung gusto mong laging updated sa mga ganitong kwento, hit mo na ang notification bell. At kung may nais kang pag-usapan sa susunod na video, sabihin mo lang. Ako si #wag
Walk with Lan, nagpapaalam muna pero babalik din para sa mas maraming kwentong may saysay. Magkikita tayo uli. Kaibigan, mga kababayan.